Yes Lord, maraming salamat po sa mapagpalang gabing 'to. Maraming salamat din po sa bawat isang naririto at nawa ang bawat isa po naririto ay bigyan niyo po sila ng karunungan at basbasan niyo po sila ng inyong banal na espiritu at sa mga bawat tanong po kayo na rin po ang baha't manguna pati na rin po sa bawat isasagot ni Brother Ed. Tuwalya sa amin. Mayroon bang pagkakatulad sa pagitan ng deep state at mga salaysay sa Bible or religious narrative sa mga nakatagong kapangyarihan or unseen rulers? Ang sanlibutan, may sariling version sila ng deep state. Ibig sabihin, yung deep state may nakatagong anong kinalaman yan doon sa Bible? Di ba? Anong kinalaman yan sa Kristiyano? Tama ba, Sister Berna? Okay. Unseen rulers daw, unseen rulers. Maganda yung term niya, unseen rulers. Tama yan. Kasi nasa Bible yan. At kaya ko sinabi relevant sa atin kasi marami sa kapatiran natatangay na sa libutan. Meron pa tayong kapatiran nakikinig pa sa worldly music. Tapos ang mahalaga lang makagraduate lang yung anak sa school. Okay? So, yung logistics sa atin mahina pa. Dahil din sa school, yung dapat mag-logistics mahina rin. So, ito yung isa sa struggle natin. Ito yung pinambubuno natin. Mas kawawa noon sa Roma yung mga Kristiyano, kinakatay ng buhay, pinapakain sa leon. Sa atin, nilalaga ng buhay. Sa atin, ang kalaban lang natin, laman natin yung lukewarm, yung Laodicea, yung relax, yung hindi nakaramdam alarma. Pero nakakahiya kung ikukumpara sa kanila. Kung ikukumpara min sa ibang denominasyon, meron talaga nagsasakripisyo. So, kailangan humabol tayo, no? Kung nasa atin tong mensahe, kailangan dobleng ibayo. Ngayon, marami sa atin ang natatangay sa takbo ng sanlibutan. Ngayon, may kinalaman ba sa gobyerno? 50-50. Siguro hindi abot ng lahat ng kapatiran. Yung gobyerno, may kaunting katotohanan. Yung conspiracy kwento ng iba. Yung conspiracy, yung unseen rulers, sa likuran niyan ay may kaunting katotohanan pero ang gustong ipakita yung sa Bible. Meron talaga sa Bible yan So, pwedeng sabihin ng ibang tao, ba't ka naniniwala sa mga ganyan? Hindi ako naniniwala. May pareho sa Bible kaya binanggit ko. Kung titignan niyo yung outline nito, meron siyang tungkol sa pananaw ng ibang tao at yung sa Bible. Kaya na dalawang part to. Yung pananaw ng ibang tao at yung second part yung sa Bible, yung nakatagong. Ito parang hindi na madalas na pag-uusapan sa Christian circle. Minsan may nagpe-preach nito. So, ito rin yung struggle natin Kaya kung alam natin to, hindi tayo dapat patangay. Pag nakikita nyo yung mga Disneyland, Ocean Park, yung mga libangan na yan, yung mga cartoons, games, etc. Yung mall, punong-puno ang mall. Kaya nga, sabi ko, itong mga libangan na to, yung mga term ni Eli Soriano, diversion. Diversion. Ibig sabihin, agaw attention yan Agaw, bigay ko pagkatapos ng pagod sa trabaho, enjoy muna, ganyan. So ito, natatangay marami sa atin dyan. Ngayon, pag hindi pa matured by rin, ano mangyari? Di katulad din ng ibang tao sa sanlibutan, may relihiyon lang sila. Di ba? Anong kinalaman ng gobyerno? Yan ay may nakatagong hiwaga na kung saan may unseen rulers, sabi nga ni Berna, unseen rulers. May kumokontrol sa mundong ito. Hanggang gobyerno. Kung tatagos, hindi lang gobyerno, pati na yung ekonomiya, politika, military, yung gera, etc. May takbo ng sanlibutan
na iyan ay daya sa atin. Kasi kung wala ka nararamdamang hirap, syempre pag may giyera, may hirap. Pero gusto ng buong mundo kapayapaan eh. So yung parting meron pa, hindi pa nakakaranas ng hirap, sa isang tinatawag ni Barbanam na Satan's Eden. May pelikula tawag dyan, The Matrix. Yung Matrix, pelikula, kailangan ko lang ipaliwanag dahil binabanggit ko yan. Halimbawa, para mabilis nyo maintindihan. Ang mundong ito ay illusion. O, meron na lumang message, illusory world. 20 years ago na yan. Ang illusory world, mundo ng illusion, may daya itong kinagagalawan natin. Sa religious realm, binanggit ni Barbanam sa demonology yung religious realm. So, konektado na to. Satan's Eden, demonology, no? So, itong deep state aspeto ng gobyerno to eh. Pero, doon sa letter part B, kung hindi direkta gobyerno, ano na yan? May demonyo na dyan, may anghel na dyan. Whether ang ruler ay conscious o hindi, kontrolado ng demonyo itong mundong ito. Pero 100% may kontrolado nila? Hindi. Ang kontrolado nila ay yung pinahintulot lang ng Diyos na kontrolado nila. Pero malaki yan ha. Malaking porsyento yan. So, itinalaga ng Diyos na training ground din natin to. Pagsubok din natin to. Madadaya ba tayo? Magpapadala ba tayo sa agos? Kahit hindi pa dumating yung hirap? O kailangan mahirapan ka muna, makaranas ka ng palo, ng trahedya, bago ka magising? Minsan may trahedya na, bulag pa rin eh. Nagbubulag-bulagan pa rin eh. Na parang hindi totoo yan eh. So, yan ang struggle natin na mabuksan ang mata natin. So, ang deep state na biblical tayo, whether involve yung heads of the government o hindi. Sa part 2 ng outline, may unseen rulers talaga na kumokontrol malaking porsyento ng mundo. Ngayon, yung anak ng kaliwanagan, dapat nakikita yan. Parang kwentong spiritista to o yung mga pelikulang spiritual battle na nakikita niya yung mga demonyo. Si Barbanam nakikita niya yung demonyo. Pero ang kwento ng mga PBMA, nakikita rin nila yung mabilis gumagalaw ng mga spirit beings. Maraming spirit beings sa spirit realm. Yung mga nakaraang topic, meron yan. Kula Rebecca Brown. Si Rebecca Brown ay isang dating witch na naging Kristiyano. O pinapatotoo niya, marami silang kalaban at sa other dimension na demonyo, ganyan. O nabasa na niya eh. O sana mabasa niyo rin. Si Emmanuel Amos, Annie Amos, ang unang nagkwento sa akin si Pastor Roland na nung Trinitarian pa sila, may patotoo yan tungkol sa spirit realm. May ginagawang perfume, pampaganda, etc. sa mga nasa ilalim ng dagat, may underground base. Halos hawig na sa deep state. Itong deep state, iba-iba to. May alien, may reptilian, may hawig yung dalawa, no? May cabal. Ang sabing cabal is grupo ng mga mayayaman sa mundo. May mason. At meron pa yung Israel Protocol of the Elders of Zion. Kung narinig mo na yan, Marjorie. Okay. Oo. Ay, yung mga nag-yoga, Brother Francis, yan ang abot nila, yung nirvana. Iba naman yung tinutukoy mo, Marjorie. Hindi deep state yung topic mo. Ang topic mo is ang iba ang deep state sa topic dun sa yoga, nirvana, na new age ang tawag dyan, new age. Mysticism. Natawag din nilang deep state yun. Sandali, papaliwanag ko. Yung sinasabi mo sa yoga deep state, yung nakarelax ka na yung consciousness mo ay nasa deep state. Yan ang tinutukoy mo, Marjorie. Ang deep state na pinag-usapan ko, kinuha ko to term sa YouTube o sa mga nag-conspiracy, yung tungkol sa gobyerno.
Gobyerno tong topic na to. Deep state. May Parang yung deep state mo, yung personal consciousness, nagme-meditate ka, yan yung tinutukoy mo yoga. Ang deep state na tinutukoy ko, may shadow government. Masonry, May Illuminati, mga ganun. may hidden agenda. May hidden agenda ang mundo. Oh. Maganda tong topic kasi, 'di ba, marami pag hindi pa matured very yan, lukewarm pa yung kapatiran. Ah. Natatangay sila Natatangay sila sa school. Natatangay Ikaw, sila Brother sa Francis, tatakbo ng sanlibutan. kung pwede bang sabihin ding decoy yan? Kasi meron kang turo na, di ba, yung tungkol sa two prophets? Yung May decoy worldview. talaga. May decoy. Yung labo-labo, ano yun? Labubu. O, decoy yan. Scarecrow yan eh. Pero yan ay ibang klaseng hindi yan related sa deep state, no? Pero hawig to yung sa dulo ng topic ko, may kalahating katotohanan pero hindi tulad ng iniisip nila. Ang iniisip ng mga hindi Kristiyano ay gawa ng tao, gawa ng aliens, gawa ng reptilians. Paano po kaya naapektuhan ng Illuminati sa kanang Masonry yung religion natin ngayon? Tapos kung i-apply naman natin sa hukom, may Illuminati ba tayo sa Masonry? Tayo sa natin? Panahon natin ngayon dito sa spiritual. Paano ba tayo naapektuhan yan? Kunwari, hindi demonyo, hindi anghel. Pero, siyempre sa tingin din ng mga against sa kanila na conspiracy theory, yung mga naniniwala sa mga conspiracy theorists, isa na dyan yung halimbawa, yung bakuna. May conspiracy dyan, no? Daw, mga ganyan. So, yung ibang tao, kahit hindi Kristiyano, yung nasa part A, yung worldview, hindi sila Kristiyano, pero whistleblower sila. Gusto nila ibulgar na may kumokontrol sa mundo. O siyempre, meron din good and evil tong nasa taas. Pero hindi sila Kristiyano. Pero kapos yung pananaw nila kasi hindi revelation sa Bible yun eh. Wala rin silang pinag-iba doon sa makalupa na target na adikain. Pero against lang sila. Against sila na ang Masonry, ang Illuminati ay mayroong plano sa mundo, ganyan. Iba-ibang version yan. Kaya may A, B, C. A, yan yung Masonry, Illuminati, no? May dagdag na lang ako dyan, yung Bilderberger Group, dahil sa hotel na Bilderberg. Committee of 300, yung luma na yan, dati tinuturo yan ng Trinitarian. Ang tawag nga niya doon, end time technology, hindi end time message. Bohemian Grove. Nagtitipon yung mga leaders ng mga bansa dyan, mga mayayaman, ano yung planong gawin nila sa mundo. Parang sila yung naglalagay ng presidente, ng hari sa mundo. Community of Foreign Relation, Brother Francis, yung CFR. Hindi, Council of Foreign Relation tawag dyan. Council of Foreign Relation. Kahit sa YouTube, pinapalabas yan eh. Ibig sabihin, may nakakaalam na yan. Kaya nilagay ko worldview eh. Wala nang maisip na term. Worldview, ibig sabihin, yung tingin ng mga tao sa mundo. Ibig sabihin, kahit sila alam na nila. Pwede ko sabihin, kahit scientist nadidiscover ng scientist na may katapusan ng mundo. Na anytime pwede bumagsak ang asteroid. Anytime pwede super kaldero, sabog ang bulkan. Pag siya yung kaldera o kaldero, yung bulkan hindi yung bundok, mukhang bundok. Isang malaking lawa ang bulkan. Isipin mo ganyan kalaki. Masusunog tayo lahat. So masisira yung environment. Kung yung scientist na didiscover, hindi sila Kristiyano, pero hawig sa Biblia yung kanilang nadidiscover. Ganun din ito.
Merong mga tao sa mundo na nakakadiskubre sa mga secret conspiracy, shadow government, deep state. Ito na nga yung term nila, deep state, shadow government. Nagko-control sa world economy, ganyan, ganyan, ganyan. Alam nilang masama yan, pero syempre wala naman silang, yung outlet nila, syempre, hindi naman rapture or second coming o si Jesus Christ o millennium eh. Ang sa kanila, may ginagawa lang masama. Kunwari, yung mahihirap sa mundo, ganyan. Yung alien, ito pa nga nagkikidnap ng mga tao para i-experiment eh. May alien abduction ang gobyerno at yung alien para, yan pinapalabas ng X-Files, no? Yan kinikwento ni Stephen Greer, pinapatotoo ni Stephen Greer, anantay na lang niya kung mapatay siya o hindi. Marami nang napatay. Itong letter C na ilagay dito, Protocol of Elders of Zion. Jewish conspiracy naman to. So, nabanggit ni Barbanam yung kayamanan ng buong mundo, nahahati sa Katoliko at sa Hudyo. Vatican at saka Pag Jew. nagsama to para itayo ang templo, yan na, katapusan na. Ibig sabihin pala yung pagtayo ng templo, gagamit ng mga pinagsamang kayamanan na nakatagong kayamanan ng Katoliko at ng Hudyo. Malapit na to sa Protocol of the Elders of Zion. May libro yan. Yan yung libro na binasa ni Hitler kaya galit na galit siya sa mga Hudyo. No? Ngayon, may kalahating katotohanan ba yan? Maari. Maari. So, iba naman yung pinatay ni Hitler. Yung mga ordinary Hudyo yan na nagtatrabaho. Pero meron bang mayamang Hudyo na parang may conspiracy? Parang meron. Okay? Minsan baka kakampi pa nga niya eh. So, balik tayo dito. Masonry, Illuminati, mayayaman, under na siguro dyan. Yung aliens naman, yung reptilians. Itong kwento na to, may kontrolado sila sa gobyerno. Yung kontrolado nila yung gobyerno, hindi natin alam. Yung bakuna, kasama na raw dyan. Sabi sa akin ng dating isang kapatid ni Joel, yung bakuna, pag na-injectionan ka, lalo ka magiging lukewarm. O unbeliever, lalo ka magninikulaita. May kaunting katotohanan yan. Ngayon, tanong, naniniwala ba ako dyan sa taas, first part? Hindi ako basta-basta naniniwala. Pero posibleng totoo yan kasi may binanggit ninyong Bible dyan. So yung taas, may bahagi ng katotohanan yan. Pero hindi ko alam gaano ka-detalye. So ang sure ako yung nasa Bible sa ibaba. Meron talagang, diba sa Bible may parang alien din ng yung kwento eh. Dito sa baba, nagsimula pa ngayon sa panahon ng prehistoric Lucifer, nung di pa nahulog si Lucifer. Nung nahulog si Adan, nabanggit yata ni Barbanam, nabasa yata ni kay Larkins, yung title deed nalipat na agaw. Parang nawala yung title deed ni Adan. So itong mundong ito, simula pa sa pagkahulog ni Adan, nakontrolado na ng demonyo. By the way, bago si Adan, meron ba demonyo sa mundo? Meron na. Nahulog nga si Lucifer eh. Nauna sila. So yung purpose lang ni Adan, babawiin lang talaga yung mundo. Kung nahulog si Adan, hindi na niya mabawi. Kontrolado ulit ng demonyo. Ang letter C, yung kingdoms of the world, yan na yung gobyerno natin ngayon. Yung kingdoms of the world, yun na yung tinatalakay ko hawig sa part A. So sa kaliwa, no? Ano yung part A? Yung gobyerno talagang tapaksa. Ang tinatawag ng deep state. Ibig sabihin deep state, kaysa, yung nakikita nyo, elected officials. Pero, yung gobyerno, may kumokontrol dyan na spirito, demonyo. Ibig sabihin, kung sa kabila, conspiracy, sa kaliwa, dun sa kanan, ng outline, hindi na yan, revelation yan. Revelation yan mula sa Bible. So, pero nasa mundo pa tayo, under pa tayo ng gobyerno, di ba? Sabi sa Bible, sumunod tayo sa gobyerno.
O kung hindi naman labag sa Diyos, sumunod tayo sa gobyerno. Kasi ginagamit din sila ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos yung mga gobyerno ng mundo magpatuloy, lalo na yung four world empires. Yan yung magbubuhay sa Israel, sa matigas na puso ng Israel. Yung Babylon, Medo-Persia, Greco-Macedonia, at saka yung Rome. Roman Europe. Resurrected Roman Empire. Yan ang magbibigay buhay sa Israel. Pero at the same time, tayo na under ng gobyerno, ay nasa pagsubok ng Diyos, nasa training ng Diyos. Makikita ba natin yung daya ng sanlibutan? So kunwari, pangapabor sa atin to na yung gobyerno nagpapahintulot ng homeschool. Baka sa ibang mahigpit na bansa, kailangan yung anak ipa-brainwash na. Oo. Brother Francis, di ba builders of nation ang masonry, yan ang kanilang battle cry. Actually, may nabasa ako na si Cristo raw, isa raw mason, parang gano'n. He started out masonry, parang gano'n. Alam mo, meron silang adhikain na hindi masama. Pero kapos yun. Parang hawig din sa churches natin na may katotohanan pero hindi progressive, hindi bereyan. Itatype ko lang kasi ito labas na sa Kristyanismo eh. Sa loob ng Kristyanismo, maraming denominasyon. Nico, Luke, ano yung Nico? Sarado, yung Luke ay tamad. So, nangyayari, yung pagiging kapos nila, hinahatak nila yung gusto umabante na huwag makaabante. Ang Nico, makinig. Yung lukewarm, hindi naman bawal makinig, pero hindi mahalaga yan. Yan ang lukewarm. Nangyari yan sa loob ng Kristyanismo, kahit nga sa loob ng end-time message, na ayaw nila pag-usapan yung progressive na topic. Gusto lang nila yung luma nilang topic, paikot-ikot lang dun. Ngayon, dun sa Mason, Illuminati, ang pang Rosicrucians, pero ito ay nag-ooperate behind the scenes. Parang maganda yung adhikain nila. Ngayon, binibira sila ng mga Kristiyano kasi tinatanggap nila kahit anong religion mo, basta mabuti adhikain mo. Kaya builder of nations nga eh. Ano ba yung mga politiko natin sa gobyerno? Ang focus lang nila yung ekonomiya, yung environment, no? Yung krimen, ganyan. Ibig sabihin, makalupa lang. Parang Nimrod din. No? Makalupa lang. So, hindi masama lahat. Pero, nakakadaya. Kasi yung tunay na layunin ng Diyos, hindi maano. Tingnan mo, ngayon, tinotolerate nila LGBTQ. Di ba? So, ibig sabihin, iba yung standard ng Diyos, iba yung standard nila. Yung standard nila, makatao eh. Itong gobyerno, tumutulong yan dyan. Nakakadaya. Kahit gobyerno mo, nakakadaya. Ano po yung kinalaman ng 4 insect dun sa 4 world empire? Bawat isang world empire, yan ng isang insect. Yan ay kumain sa Israel. Yan ay ngumat-ngat sa trigo. May type din sa church niyan, yung 4 horses at yung 4 horse riders. Yan. Katapat niya yung 4 living creatures in the throne of God. So mahabang detalye pero pakinggan nyo na lang yan. Yung dulo niya, locust, kaya sa Book of Revelation may locust swarm. Locust swarm, sasakop sa buong mundo. Yan. Yan yung last week of Daniel. Pero ngayon ba, meron tayong spirito nun? Sa church, spiritual yan. May kinalaman ba yung gobyerno dyan? Meron. Pero kasi nasa loob tayo ng panahon ng 4 world empires. Kaya deep state yan. May kinalaman ba yung mga gobyerno na may conspiracy, may hidden government ba? Pa yan ng Assyrian, di ba? Ngayon Roman naman yan, di ba? Hindi nakasama dito yung Assyrian. Yung pumatay sa Assyrian, yung Babylonia, yan ang simula ng 4.
So ang Assyrian part din ng Iraq yan eh. Yung Assyrian Empire pa malakas. Kinuha niya nabihag niya yung Northern Kingdom ng Israel. So itong 4 world empires kay Joel, kay Daniel at ito ay Southern Kingdom of Judah na. No? So dahil Southern Kingdom of Judah na, hindi kasama ang Assyria dito. Nag-start yan kay Nebuchadnezzar na Babylon. Hindi ko tinawag na insekto kasi alam ko ang insekto 6 ang paa eh. Yung kulig, yung iba diyan baka hindi 6 ang paa, baka mahaba, caterpillar, mahaba ang paa. Hindi, maraming paa. So devourers ang tawag ko. Devourers kasi kinakain. Kumbaga, sinakop, no? Sinamsam, binihag. Ngayon, parang yung sinasabi ni Kristo, the enemy steals, kills, and destroy. Sa church may Nicolaita, ganun din. Nangyari rin sa atin yan yun. Dahil sa Nicolaita nila, parang nakanakaw sila eh. Hindi literal na pera per se ah. Tsambahan na lang yan eh. Yung yung kaluluwa natin, yung pag-asa natin, yung pagkaberya natin, yung init natin. Yung pagkakataon natin. So, yan yung kinakain sa atin. Kinakain na tayo ng sanlibutan. No? So, yung gobyerno, pag hindi nyo nakikita paano ginagamit ng kaaway, it doesn't mean magre-rebelde tayo ha. Yan yung siguro maring bintang nila later sa future. Pero, tayo ay sumusunod sa gobyerno habang hindi labag sa Diyos yung pinapagawa. Nasa lukewarm mundo tayo, hindi tayo sa mundo ng persecution ngayon. Na direktang persecution. Since hindi tayo sa direktang mundo ng persecution, parang do not fight them but join them. Instead of fighting them, let's join them, no? So, ibig sabihin, pumasok ang kaaway sa Kristyanismo. Nagmukhang Kristiyano ang mga gobyerno ngayon. Ang deception ang kailangan natin panagumpayan. Ang labanan natin ngayon, hindi yung diretsang itakwil mo si Kristo. Hindi na lang sasabihin yan sa'yo. Yan ang inaabangan naman sa Batista at ilang protestante. Hindi gagawin ng Katoliko yan. Ang sasabihin ng mundo ngayon, sasabihin ng Pope of Rome, Katoliko, mga terorista, huwag kayong huliin yung terorista. Yan. So, nagkakaisang mundo kahit tayo, Kristiyano, against tayo sa terorista. Pero one day, mapagbibintang ang terorista yung 2 prophets. Bago tayo sa 2 prophets, bago tayo sa tribulation period, anong nangyari ngayon? Nilulukwam tayo, nililibang tayo. Nililipat yung focus natin maging hanap buhay na lang. Karera na lang. Yan nangyari sa mga Kristiyano ngayon. So yung mga naabutan ng mga denomination, naabutan nilang revelation, hanggang doon na lang sila, hindi na sila makaabante. Yan ang ngayon. Yan ang ingatan natin ngayon. Kahit nga sa end time, merong hindi na makaabante. Paikot-ikot na lang doon. So, pag hindi na tayo lumalakad, naging period na tayo. Lukewarmness, matinding period din yan, no? Nanagumpay ang kaaway. Yan ang laban natin, na makawala tayo sa pagkabulag na yan. Makita natin, yung primera ba sa buhay natin, yung word, o primera sa buhay lang natin, hanap buhay pag-aaral. So, ayan ang tribulation period. So, sa panahon ng 2 prophets, yung ma-identify silang terorista, yan ang mark of the beast. Yung mark of the beast, dahil wala kang revelation eh. Ngayon, sino sa kapatiran natin nakakaintindi dyan? Kasi, kung relax tayo sa anak natin, ang focus na yun, hanap buhay lang sila. Hindi natin hinahabol na kailangan alam nila to. Talo tayo ng Hudyo. Yung Hudyo, kahit luma ang mensahe nila, minimake sure nila, alam ng anak nila yan. May denomination, minimake sure nila, alam nila ng anak nila yung denominational na teaching nila. Sa atin, marami tayong basic, hindi natin na kasama tayo sa natangay. Natangay ng deep state. Ang deep state, of course, is bigger than ang Satan's Eden is more than just gobyerno. It's in the spirit realm. May namumuno sa spirit realm, tulad sa panahon ni Daniel,
hinarang ng Prince of Persia. Ano to? Literal? Hindi. Hindi to tao. Spirito to. Anghel to. Demonyo to. Hinarang niya si Gabriel mag-deliver ng mensahe kay Daniel. Kaya napatatlong linggo ang fasting ni Daniel. So, yan ay deep state. Bawat gobyerno pala ng mundo, merong demonyo na, kung titignan nyo yung India o China, meron silang sinasambang Diyos-Diyosan eh. Meron ganyan din ba yung Roma? Ganyan din ba yung Gresya? O ngayon, makabago na ngayon, wala na silang relihiyon. Hindi. Meron pa rin. O, paano? Kaya pag-aaralan mo rin yung mga conspiracy theories ng iba. Of course, yung iba, lansi rin. May napunta sa aliens, may napunta sa Mason, may napunta sa sa Illuminati. Tingnan mo yung sitwasyon. Kahit dito sa Pilipinas, sama-sama yung religious group para doon sa kontra nila sa gobyerno na masama yung gobyerno ngayon, ganito ganyan. Ang focus ng tao ngayon, Karamihan ng religious group, yung halimbawa, yung pinakamalaking grupo yung kay Eddie Villanueva, no? Karamihan ng religious group ngayon, ang habol nila yung kahirapan. Nagtutulong-tulong na sila sa Katoliko. Ayan, one world na, no? Oikumene. Hindi man tayo tutol din dyan eh. Kunwari, maglagay ng Kristiyano sa gobyerno, sa mambabatas, presidente, tapos patutuparin ay Kristiyano. Meron lang form of Christianity na tutupad. Pero hindi mo mape-perfect yan kasi malalim ang revelation ng tungkol sa gobyerno. Kung hindi nila matatanggap na one day ang gobyerno ay kontrolado ng demonyo. Alam niyo yung, kung nanonood kayo ng Star Wars, no? Yung prequels ng Star Wars. Siguro nakanood na kayo. Bilang lukewarm, marami na siguro nakanood. Yung gobyerno, dati pala, ikukwento ko lang Star Wars sa mga hindi nakanood. Yung dati, Republican yung gobyerno, elected officials. Pero later, kinontrol ng emperor. Yung emperor, isa rin nilang dating, So, nung kontrolado ng emperor yung mga sanlibot, yung mga galaxy, yung mga different planets, yung different federation, ganyan. Merong rebelde na hindi sang-ayon pero nabubuhay pa rin sila sa loob ng bayan nun. O, kumaka ang pulis nila yung mga Star Troopers, yung mga Parang ganito tayo. May Kristiyano sa loob ng Roman Empire. Mga Kristiyano sa loob ng Roman Empire, good citizens din. Pero hindi sila sumasakay na kailangan sambahin ng emperor or what. No? Dito na tayo sa modern na panahon natin. Extreme lang yung saksi niyo ba kasi pati flag demonyo eh. Pero malapit-lapit doon. Paano nagkaroon ng katipunan? Bra Francis, mirror image ba yan? Inspired na nation yan. Mirror image ba yan ng War in Heaven? Mirror. Itong mundo natin ng ganito. Na itong mundo pinahintulutan ng Diyos, Daniel 4:17, na makontrol ng demonyo ng tao, pero merong bagay hindi magawa ng demonyo sa Kristiyano. Sinadya ng Diyos yan para matrain ng Kristiyano kung magigising ka ba sa pagkabulag na to, sa matrix na to. Pinahintulutan mo na ng Diyos, kaya yung four world empires, last na yan eh. Pag natapos yan, babalik na si Kristo. Yung tunay na gobyerno na. So, pinahintulutan niya yung gobyerno sa lupa para i-train ng Kristiyano. As the eagle steereth her nest. Steereth, sinira yung pugad para maghirap yung mga inakay. Kaya yung type na pinalo, yung isa-sacrifice, yung pinapalo mo yung anak mo para sa training. So, itong mundong ito, kung nakakaramdam tayo ng ginhawa, may daya ang kaaway dyan. Noong panahon, because of religion, because kung ano-ano pa, may persecution. Ngayon, nawala ang persecution. Maliliit na lugar na lang ang persecution. Paano ko nag-ooperate ang kaaway ngayon? Daya. Kailangan magising kayo sa daya. Yung mga palabas sa TV, yung mga cartoons, yung mga comics, yung mga games, yung mga libangan sa labas, di ba? Ang daming mga resort, no? Yung mga mall. Kailangan bumili tayo ng pangangailangan natin sa mall. Pero
marami pa silang bigay na ibang extra. Kaya yung iba, marami tayong asawa gusto mag-shopping-shopping, di ba? Mamasyal-masyal. Sabihin, hindi nila nadi-discern. Minsan nakwento ni Pastor Villagonza pagpunta sa mall, yung mata raw ng mga nanay, ano na, lumalabas sa ulo nila, dumidikit na sa bintana. Window shopping ang tawag dyan. So, yan ang enjoyment nila. O yung iba, syempre, mas malala na, no? Bar, party, worldly music. Ang lahat ng bagay na sanlibutan na ito ay isang malaking pandaraya. So, kung hindi mo alam saan ka lulugar, mahalaga yung hukom ngayon eh. Kung hindi mo alam saan ka lulugar, ano yung mahalaga sa'yo, natangay ka. Kaya nga, diretsohan tayo. Pag hindi ka matured berean, walang maraming barkadang kasharing anak mo, natangay sila. Hindi mo alam, kasama ka pa, tumutulong magpatangay sa kanila. Di ba nung si Daniel ay nanalangin, ipinadala ng Diyos si Gabriel para sagutin yung kanyang dalangin. Pero ang nangyari, dinarang ng Anghel. kaaway upang ma-delay. So dahil hindi yata kaya ni Gabriel, ipinadala si Miguel para matulungan sa paglaban. So para makalusot si Gabriel sa spiritual war. Ang tanong ko diyan, Mabuksan yan. tipo niyan sa kalagayan natin ngayon. Bakit nade-delay minsan yung tugon ng Diyos sa dalangin ng bawat isa? Anong dahilan? Hindi na ako na ma-type si Daniel kasi sa atin, ang delay sa atin, tayo may kasalanan eh. Kay Daniel, tingin ko wala siyang kasalanan. So, hindi ko matatype si Daniel. May delay din sa atin, pero tayong nagdi-delay eh. Tayo may kasalanan eh. Siguro, ang pwede kong i-type doon yung demonyo. Yung demonyo na nangharang kay Gabriel, minsan tayo yung nagiging demonyo. Tayo yung nanghaharang doon sa mensahe. Dinidelay natin. Saka na yan. Hindi pwede pilitin ng puso ko, mga ganyan. Ako magulang, ako masusunod. Tayo, pag nadaya tayo mismo nakakaharang sa mensahe. So, ito, huwag ka masasaktan, Bar Dennis. Kunwari, bago kita na-recon, ito siguro pwedeng i-type, hindi si Daniel mismo, kundi yung demonyong nangharang. Yung demonyong nangharang, yan yung laman natin, yung maling desisyon natin, yung maling hukom natin. Bago kita ni-recon, sa isip mo, wala ka talagang plano sa anak mo. Pero nung ni-recon kita, kalaban mo pa yung sarili mo eh. Parang may kapang desisyon eh. Parang gusto mo sagutin ng pabalang itong payo. Pero pinigilan mo yung sarili mo na nagumpay ka dyan. Pinahibayaan mo lang na matapos ako at sinubukan mo lang sundin, nakita mo bunga, lumakas ka ngayon. Parang nabubuksan ang mata mo. So, pero binabalikan ko yan para ipakita sa iyo, yung demonyo nasa atin. Tayong ginagamit ng demonyo ngayon, mga harang. Although hindi ko na sinasabing hindi rin ginagamit ng demonyo yung ibang katao, kahit kapatiran pa. No? Para lang hindi matupad yung plano niya. So, sa laman mo, meron din humaharang. At maganda nga na nagumpay ka at sana tuloy-tuloy na yan. Ganito, yan yung type nung gusto mong tanongin na sinabi kong hindi pwedeng si Daniel type kasi si Daniel tama yung ginawa niya, namamagitan siya eh. So, although si Daniel yung naghihirap sa delay. Siya yung naghirap kasi napatagal ng 7 weeks, 3 linggo yung fasting niya eh. So, so pwede kong i-type na nanghaharang ay yung demonyong nangharang kay Gabriel. Pwedeng kasama na tayo sa pwedeng i-type niyan na pwede ring labas sa church natin na tao at may literal na anghel din talaga sa spirit realm. Kasama na rin ang gobyerno. Kasama na rin hindi lahat sa gobyerno masama. Pero yung pagiging kapos niya, yan ang isang malaking pandaraya. Parang sumakay muna yung kaaway, gumawa muna siya ng mabuti, pero pagdating na dun sa mas mahalaga, putol na. O yan ang decoy. Hindi naman masayang ginagawa nila. Mabuti naman Merong mabuti, pero hindi mo alam, yung mabuti niyan, pang-capture lang yan. So hindi naman
Hindi ko nasasabi gumawa tayo ng masama. Ibig sabihin, sundan natin yung mabuti. Pero discernment ang labanan na ngayon. Anong discernment? Saan sila titigil? Kailangan umabante tayo pag tumigil sila. So, hindi tayo tutol sa hanap buhay, hindi tayo tutol sa pag-aaral. Pero hindi tayo dapat, yan lang ang pinakamahalaga. May mas mahalaga pa doon, dinadaya lang tayo na yan lang ang mahalaga. Kasi yan ang pinapakita, yan lang ang mahalaga eh. Oh. So, sana magising tayo dyan, ano? Mas mabuti ng masaktan dun sa mga sinabi mo dahil totoo naman at tanggapin Oo. at magsimula uli. Pangalawa, Oo. hindi sa wala naman akong plano sa kanya. Ang problema lang talaga, na busy lang ako sa trabaho. Yun nga. Yan ang ebidensya. Lahat tayo dinadaya ng kaaway na binibisi dito, ito mahalaga. So, kailangan tayo magpaalalahanan sa isa't isa. Kailangan tayo manggising sa isa't isa. Kailangan tayo mag-recon sa isa't isa. Okay? Kung Micah chapter 5, yung seven Kristo ba? shepherd doon at saka yung remnant, kung yun na ba yung 144,000? Okay. So, nabuksan ko na yung Micah chapter 5. This man shall be the peace. When the Assyrian shall come into our land, when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him 7 shepherds and 8 principal men. Pwede yan sa future, walang mali dyan. Pero kukunin ko muna yung immediate context. Pag sa yung immediate context, yung noon muna. Ito'y pangako sa Israel na may tutubo sa kanila. Malawak to, general. From church ages, from spiritual hanggang sa literal na gobyerno sa lupa. Sa verse 2, yung Redeemer, no, come from Bethlehem. Di si Kristo na to. Pagtaputan ng verse 3, therefore will he give it them up the time that she which travail brought forth remnant. Ito yung restoration ng Israel. Ito yung hawig to sa Revelation chapter 12. Yung nanganak siya. Siyempre, doon sa Revelation 12, multiple application. Hindi lang dito, pati sa Isaiah. May pinagbuntis. May hibik ng panganganak. Merong pinanganak na walang paghihirap, walang hibik. Ganyan paliwanag sa Isaiah. At ang bagsak niya, Revelation chapter 12. At multiple application to. Meron tong church, meron din tong Israel. Parallel yung dalawa. Okay. Verse 4. He shall stand in the feet and feed in the strength of the Lord. Okay. Si Jesus Christ to, bagay na bagay, no? Pwede ba yung believer? Pwede rin. Pero ang context nito ay magliligtas sa Israel eh. Okay? Out of you shall come a ruler in Israel, and ye shall feed in the strength of the Lord. Maganda to, pakita sa Godhead, no? Kasi medyo si Kristo eh. May Panginoon pa siya. The majesty in the name of the Lord, His God. Yung His na to, si Kristo yan eh. They shall abide, for now shall He be great unto the ends of the earth. By the way, itong context na to, millennium na to. Millennium na to, kaya mali na yung turo ng oneness o extreme oneness kahit sa end time na si Kristo siya yung mismong ama eh. Pag akyat niya, babalik siya sa pagiging ama. Hindi. Millennium to eh. This man shall be the peace. When the Assyrian shall come into our land, when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him 7 shepherds and 8 principal men. So, pwedeng i-apply to sa 144, pero hindi lang 144. Nagkukwento siya sa nakalipas eh. Yung 7 shepherds, parang 7 star messengers. No? Yan din yung 7 angels before the throne of God, 7 thunders. So, yung 8 principal men, ang malapit ko lang na maisip ay yung nasa Ezekiel. Yung parang 8 day. Kasi merong 8 day, merong
Sabbath, 7th day. Meron pang 8th day. Ano kinalaman ng 8 principal men? So, maaaring type ng fivefold yan. Okay. So, meron bang immediate context? Sa history ni Micah, syempre sa panahon ni Micah, kung si Micah ay nabuhay nung nandiyan pa yung 10 Northern Kingdom, o wala na. Tingin ko nandiyan pa eh. Ibig sabihin, yung panahon ni Micah, yung prophet Micah, siya ba ay nabihag na yung 10 Northern Kingdom o hindi pa? Kung di pa, binabanggit niya Assyrian dito, ay palusob pa lang. Warning to, warning. Kasi mabibihag nga sila eh. Tigas ulo nila eh. So, nung binanggit ng Assyria dito, kasi posible rin sa akin, kahit binanggit, tapos na. Pero, check nyo lang, kailan si Micah nabuhay? And they shall waste the land of Assyria. Ito na. Parang si Nebuchadnezzar ang naging type nito. Kasi winasak na ni Nebuchadnezzar yung Assyria eh. Bago nag-start yung four world empires. The land of Nimrod in the entrances thereof. By the way, ano ba yung land of Nimrod? Ang land of Nimrod, Iraq yan. Nasa loob ng Iraq yung Assyria, nasa loob ng Iraq yung Babylonia, nasa loob ng Iraq yung marami pa iba. City states yan. Naglalaban-laban yung mga city states. There was a time, mahina ang Babylonia, malakas ang Assyria. At nabihag niya yung 10 northern tribes. Pero, sasakupin din ng Assyria ang Judah. Pero may mababasa mo sa Kings na nagmilagro ang Diyos kay King Hezekiah. May angel of death na pumatay sa mga sundalo ng Assyrian. Kaya hindi nakuha ng king ng Assyria yung Jerusalem. Kaya naging independent ng Jerusalem hanggang sa panahon ng Babylonia. Babylonia na yung sumak. Panahon ni King Hezekiah, sasakupin na ng Assyria nasakop na niya yung northern eh. So yung southern, sasakupin na rin niya, nagmilagro ang Diyos. They shall waste the land of Assyria. Sa kwento dito, parang si Jesus Christ yung gagawa niyan. Pero futuristic yan. Tribulation yan. Pero bago yan. Si Cyrus, tinype kay Kristo. Pwede ba si Nebuchadnezzar i-type kay Kristo? Pwede rin. Kasi si Cyrus, type ng pagpalaya. No? Tinawagan ng Hudyo na anointed si Cyrus eh. Ngayon, si Nebuchadnezzar, nung time na siya ay napalo ng Diyos, nagbaliw, etc., kinilala ang Diyos. Yan ang type ng isang tunay din na Kristiyano. Sabi ko nga, by the way, ito hindi ko nababanggit. Hindi ko pa nabanggit. Meron bang gobyerno na naging Kristiyano? Meron din, pero hindi 100%. Kung nagagamit sila ng Diyos. Yung US nagamit ng Diyos, kaya lambe. Di ba? Yung Europe nagamit ng Diyos. Yung mga paganong hari nagamit ng Diyos. Naging Arian Christian sila. Yung Arian Christian malapit na sa Godhead natin. Unitarian. Naging Arian Christians yung mga paganong laban sa Katoliko pa nun. So, si Nebuchadnezzar ang nagwasak sa Assyria. They shall waste the land of Assyria with a sword, and the land of Nimrod in the entrances thereof. Thus shall he deliver us from the Assyrian. So, meron daw magpapalaya sa atin mula sa Assyria. Actually, nabihag na yung 10 northern tribes. So, itong prophecy ni Micah para na lang sa Judah to. Masasabi ko lang 7 shepherds bagay sa 7 church ages na. Pero maring may literal type yan noon. The remnant of Jacob shall be in the midst of many people as a Jew. Ibig sabihin may survivor. Sino kaya remnant? Judah pwede. Bukod sa Judah, may remnant din na mapag-uusapan sa Revelation 12. So, binigyan ko lang ng bird's eye view, hindi ko na yan madedetalye. Nasa loob pa siya ng divided kingdom si Micah. Tama. Ibig sabihin, tama yung sabi ko kanina, no? Kailan po nag-start yung Hollywood? Yung Hollywood, yan yung gumagawa ng pelikula. Siyempre, itong sa US yan. Siguro mga 18th century, 19th century. Pero yung meaning ng Hollywood, si Omar nagpakita sa akin.
Parang Harry Potter. Yung one dyan, Francis, one dyan ni Yung Juan, nung ibig sabihin ng Cinderella. Harry, mga Cinderella, yung mga Tinkerbell, yung mga Magic King ka niyan, kay Merlin. Magic Wand. No? Kasama rin kay Merlin. Yung The Magic Sorcerers. Wand ang gusto ko tukoy. Ang Hollywood, yung wood, kahoy. Yung holly, may kinalaman yan sa pagano, spiritual. Parang holy. No? Mamagiking ka, Pero Brother holly to. Francis. Mamagiking ka pag tinamaan ka niyan eh. Deck the halls with balls of holly. La 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 la. Yung salitang holly, unawain nyo. Yung holly na yan yung libang. Yan yung masaya, yung jolly Santa Claus. Yan. Yung holly na yan yung libang may spirito ng daya yan. So kunwari, ano yung gusto mo sa buhay? Ay gusto ko si K-pop, ang gwapo niya. So lahat yan holly. Lahat yan ay may wini-wish ka, pero yung wini-wish mo hindi sa Diyos eh. Kung ano lang gusto ng puso mo, ano yung gusto ng laman mo, bibigay ng Diablo. Meron tayong lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life. Yung gusto natin sa sanlibutan na to, holly, ano yung wood? Magic wand. So, kinumpas niya at yung gusto mo, your wish is my command. O the desires of your heart. Anong klaseng desire? Hindi sa Diyos yan eh. Pambulag sa Diyos yan. Satan's Eden yan eh. So, yung tinatanong mong Hollywood, kung i-connecta mo sa Bible, hindi yung salitang Hollywood. Kasi English word na yan, di ba? Kundi, yung gusto mo sa sanlibutan na to. Ano mas mahalaga? Word of God o yung sanlibutan na to? Kahit pa masipag ka magtrabaho pagtas mo magtrabaho, ano gagawin mo? Mamamasyal ka na, magtuturista ka na. Magising kayo, yan ang panggising nyo, kahit sa mga kapatid nyo, mag-anak nyo. Yan ang imensahe nyo. Yan napakababaw niyan, kahit ibang denomination, gising na dyan Kaya hindi na psychological idolatry problema nila, spiritual idolatry na Yung Hollywood nila, hindi na yung sanlibutan, ang Hollywood nila yung Nicolaita na. Tayo, nandito pa sa yung inaagaw pa yung puso natin na sanlibutan. Gisingin natin kapatiran natin. Kwento nyo yung daya ng sanlibutan. Ito dagdag daya Porque lang may taong nagkamali, lalo tayong hindi magbebere yan. I-type nyo sa literal. Dahil lang may sama loob ka, sasadyain mong hindi magpagamot, hindi kumain, mga ganyan. Ganito rin dito. Sasadyain natin hindi magbere yan, sasadyain natin hindi implement na hukom sa anak natin. Dahil dinadahilan natin sa Diyos. Yung mo, lingkod mo, may kalpalpak. Hindi, pagsubok yan. Ang tinitignan ba natin, tao o ang Diyos? Sinadya ng Diyos yan. Level na yan malapit na ba yan sa spiritual idolatry? Gusto ba psychological idolatry pa rin yan. Kung may nakita tayong mali ng iba, dadamay natin yung spiritual natin dahil dun. So, sa spiritual level, may demonology sinasabi si Bernard dyan, sa religious level, dito sa mundo, mas malala. Hindi na to religious Yung libangan hindi mo halata di ko talaga. Meron naman tayong turo na kung may reklamo ka, pag-usapan Meron akong halimbawa taong medyo na-rebuke. Dahil meron akong talagang kaya ko siya na-rebuke. Talagang napagalitan ko dahil mali ang ginagawa niya. Maaring ay kinuwento yan, hindi buo. Pero hindi ako tinanong. Kaya pa ulit-ulit. Di ba? Saka kung ako man magkamali at naipakita sa akin, kaya kong humingi ng tawad. So, ito yung daya. Pag hindi pa tayo perfect, marami tayong pagkakamali. Ang daya, gagamitin ng kaaway. Wag ka na magseryoso dyan. Di ba? Wag mo na sundin yung hukom kasi ganyan. Daya yun. Fatalism ang tawag ko niya. Katulad ni Judas yun Di ba? Pero sinusubukan si Judas. Sinusubukan tayo. Ang paksa natin ay deep state, di ba?
nakaabang lang yung libangan ng sanlibutan. Dito ka muna. Huwag ka muna dyan. Meron kang anak na ayaw pag-usapan ng Bible. Gusto niya, mamasyal na lang. Di ba? Oh. Pero, sana may nananakot sa kanya. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Alam mo ba yung buhay natin dito sa lupa? Kahit gusto nyo pa mag-enjoy, bata ka pa, enjoy ka muna, ganyan. May eternity naghihintay. Ito ay testing ground lang kung karapat-dapat ka sa eternity o hindi. Dapat nananakot tayo sa isa't isa eh. Kasi may malaking pambubulag tong mundong ito. Pag sinabing deep state, syempre nasa kaliwa ng outline ko ay may nakakita na daya. May nakakita ng conspiracy sa gobyerno. Pero sila mismo, hindi nila alam yung way out. Syempre, yung way out ng iba, bibigyan ng aliens ng immortality. Yung iba, wala. Ang panlupa lang. Si Rizal, si Bonifacio. Influensyado ng mason yan. Alam niyo ba? Ano ba yung adikain nila? Si Elisarino, abot niya eh. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay malansa pa sa masaklap pa Higit sa hayop at malansang isda. Ibig sabihin, ang focus nila makalupa. Makalupa. So, yung national territory, West Philippine Sea, lahat yan. Lahat yan, kunwari, yung puso natin napupunta doon, ano? Lahat yan, may daya kung marunong kayo tumingin. Whether planado ng gobyerno dahil moro-moro sila o hindi. Kasi may nagsasabi, planado lang yan, moro-moro lang yan. Kunwari, US and Russia, nagmoro-moro lang yan, nag-aaway, pero dati na conquer ang space. May joint venture sila na may iba ng outreach sa iba-ibang planeta. O, yan yung alien government collusion yun. Gary McKinnon eh. Meron na silang Stargate, tumagos na sila sa ibang hindi lang sinasabi sa komunidad natin. O yan sinasabi, yan ang habol ni Stephen Greer. Sana maibigay na sa tao yung free energy. Hindi na nagdudusa yung tao, piniperahan pa yung tao sa langis, gasolina, ganyan. So, ang habol nila pang lupa lang. Yung iba, yung pinakamalapit dun, pwede tayo bigyan ng immortalidad ng alien kasi malalim na yung na-discover yung technology, hindi lang sinasabi sa tao. Pero may deep state, ibig sabihin deep state, may shadow government na ayaw ipaalam sa tao yung mga na-discovering teknolohiya para pakinabangan nila, perahan lang yung tao. Para tayong alipin. Yan yung habol lang nila. Makalupa rin lang. Ano ba yung pinapangako ni Kristo? Ano ba yung nire-reveal ng Bible? Whether alam ng gobyerno o hindi, may demonyo nagko-control sa mundong ito. So, let's say may Kristiyanong presidente. Wala kang magagawa. Kahit pang yung papa sa Roma ka pa eh. Wala kang magagawa. Siguro may papa sa Roma gusto mag-reform. Pinatay. May presidente gusto mag-reform. Pinatay. Yan yung kwento ng alien. Si JFK gusto niya ibulgar yung alien conspiracy. Pinatay daw. Si Eisenhower, si Dwight D. Eisenhower may video. A vital element in keeping the peace is our military establishment. Our arms must be mighty, ready for instant action, so that no potential aggressor may be tempted to risk his own destruction. Our military organization today bears little relation to that known of any of my predecessors in peacetime, or indeed by the fighting men of World War II or Korea. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment.
We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Sabi niya, mag-ingat tayo dahil merong mga bagay na hindi kontrolado ng presidente. Area 51 gusto niya ipa-report, ayaw i-report, nagbanta siya na susugurin ng army. O pinagbigyan na lang na interview na lang. O. Kaya ang tawag ni Eisenhower diyan, military industrial complex. Ibig sabihin, may nakatagong conspiracy yung deep state shadow government. Kahit presidente ng US hindi yan makontrol. Hindi niya makontrol. Majestic 12 ano. Sa alien side yan ha. May Under reptilian CIA. government. May reptilian government daw na kontrolado na yung government natin. Yung Kings of England daw, may napapanood sa YouTube ganyan. Minsan nagpapalitan nyo sila, mga reptilian na para sila ganyan. Ang presidente kahit CIA, yung CIA mismo hindi makontrol niya ng ng Kay JFK presidente. yan. Galit na galit si JFK, gusto niya i-abolish ang CIA. Kaya pinatay na lang siya. Di ba? Yan yung arm ng connivance ng Jew at saka ng Vatican, ang CIA. Tama ba yan? Si Malakay Martin. Tungkol naman sa Katoliko, yung Malakay Martin, yung the keys of this blood, ganyan. Ano na yung kay Avro Manhattan? Yung Katoliko rin yan, tsaka mga US, CIA, tapos meron pa yung Russia. Jesuits, yan. Yung Jesuit conspiracy. Okay. Mga shadow government yan, parang kontrolado nila. May konektado sa Mason, ganyan-ganyan. Sa outline, nasa kaliwa yan. Yung kanan, yan yung talaga may spiritual. Dati, believe na believe ako, stepping stone ko si Alberto Rivera. Siya ay yung Jesuit priest na binulgar yung mga conspiracies ng Katoliko na yung mga bansa ay ina-under nila. So kung anong ginagawa ng CIA, kwento ng iba ginawa yung CIA, meron ding mga Katolikong pari, sabi, ginagawa ng Katoliko yun. Tama-tama, image of the beast lang naman yan eh. Sabihin, lamb beast, create another image to the beast, to the first beast. Kopya lang sila. Sinasabi mo na sinasadya ng Diyos. So, ang tanong ko dyan, yung pagkakamali ba ng tao, sinasadya din ng Diyos? O halimbawa, yung pagkakasala, o yung pagtigas ng puso ng tao, I think, may ambag din ang tao, halimbawa sa pagkakamali na sinasadya niyang magkamali. Yung sinabi ko kay Paraon, sinasadya ng Diyos, hindi niya agad kubkubin. Parang nakikita na Paraon, parang pantay lang siya sa Diyos. Parang si Lucifer, nung naging Satan siya, hindi siya pinigilan ng Diyos para mandaya eh. Kaya masasala ng Diyos sino yung talagang babalik sa kanya o hindi. Siyempre, nadaya si Satan. Si Lucifer naging Satan, may nadaya siya. Mukha pa siyang Lucifer nun.
Pero may bumalik sa Diyos. Okay? Merong hindi nadaya, pero karamihan nadadaya niya kasi siya yung pinaka-theophany ng Diyos eh. So, pero may bumalik sa Diyos, may nag-restoration. Parang tulad sa atin. No? Dati tayong bulag pero nagsisi tayo. So, yung kay Paraon, halimbawa kay Lucifer, sinadya niyang hindi agad pigilan. Si Adan at Eva, sinadya niyang hindi agad pigilan. Si Paraon, sinadya niya agad hindi mapatay o yung hindi agad magapi. Parang tinatapatan lang, sinadya pa ng Diyos na matapatan ni Paraon yung ahas. Tungkod na ahas, no? Tungkod naging ahas. Ano pa? Sinasadya pa na magpaliwanag, magbula-bulahin pa siya ng mga sacerdote niya. Ay hindi, ano lang yan, ganyan. No? So wag kang kunwari may mga insekto, kailangan ma-apply natin sa atin. Kasi hindi lang tayong type ni Moses o ng Israelita, type din tayo ng Paraon. Minsan matigas ang puso natin. Minsan, hindi pa tayo pinapalo agad ng Diyos. Kaya yung bulag, gusto makita ng Diyos, tayo magkusang maging bereya na tingnan yung ebidensya. Kasi yung mga masyadong carnal na tao, kailan paluin pa bago magising. No? So, pakitaan mo na naka-bathing suit ang anak mo, saka ka magising. Ay, masama nga yung ordinaryong school. Dapat di ko na pinasok sa ordinaryong school. So, yung gusto ng Diyos, hindi ka pa umabot sa level na yan, manumbalik ka. Kunwari, bago itapon sa impyerno, may nanumbalik talaga. Yan yung naging bereyan. Yan yung nagsisi. Itatype ko sa atin. Minsan, pinagpapala tayo ng material, hindi pa inaalis ng Diyos yung pagpapala na yan. Hindi pa tayo pinapalo ng Diyos. Gusto ng Diyos, sa sarili natin, umiyak tayo. Hindi na hintayin na dumating yung Kasing palo. prayer yung ginamit nila noon para sa prayer ng healing. Kasi di ba sa time natin ngayon, sinasabi natin is, in the name of your son Jesus. Pero nung time na dati, hindi nila kinikilala si Jesus Christ as son. So anong prayer lang? Pwede nila tawaging Jehovah, pero siya bigkas hindi Jehovah yun. No? Pwedeng Lord, Adonai. Okay? So, ang prayer, hindi kailangan parang spiritista. Ang spiritista may ganyan ang Hudyo. Yung Hudyo malapit-lapit sa mga banal bigkas. Parang merong sekta ng Hudyo na talagang orasyon na yung nangyari. Naging ancestor na rin ngayon ng mga sorcerer. Pero, ang tamang invocation by revelation. Anong by revelation? Kilala mo yung Diyos, kahit Panginoon ang banggit mo, no? Hindi letra por letrang physical na nabanggit. Sa panahon natin, parang may ganyan tayo sa Christian churches physical banggit. Yung physical banggit, katulad din na sabi ko mag-praise the Lord kayo. Mag-unmute kayo. May blessing yan, may power din yan. Pero hihigit ka dyan. Paano kunwari hindi mo na nabanggit? Okay rin lang. Kunwari nag-pray ka, hindi mo binabanggit. Nag-pray ka sa jeep. Pinakausap mo yung Diyos. Pinapakinggan ng Diyos yan. Pero may dagdag supernatural pag binabanggit mo. Nakuha niya? So, naririnig din ng Diyos kahit na hindi mo binanggit. O ganun na rin yung invocation ng pangalan. Punta tayo sa Old Testament. May ini-invoke ba sila? Pwedeng meron, pwedeng wala. Ang tinutukoy yung invoke, binanggit by voice, verbal na binanggit. Yan. So, kahit na nag-verbal pray sila, pero hindi nila binanggit yung Yod He Vav He Yahuwah, no? Okay lang sa Diyos yan. Tawag nila Adonai. Naintindihan na ng Diyos yan. So, sa Old Testament, merong ang tradisyon ng Hudyo na hindi nila babanggitin except once a year. Doon sa Book of Jubilees ba yan?
nakatakas si Lilith dahil binanggit niya yung yung literal name kasi may power pagbanggit ng parang witchcraft na yan eh. Yung name of God, no? So, ganun din sa Nimrod with yung iba-ibang witchcraft na, pero Nimrod yan. Revival ng witchcraft yan. Pero yung witchcraft nila, lengwahe rin ng langit yan. So, hindi lang pangalan ng Diyos. Lengwahe mismo ng langit, may power. May power. Hindi, sabi nga sa Bible, hindi pa panahon para yung pangalan ng banggit sa kanyang pangalan ay yung bigkas ang pinag-usapan ko Kasi ang pangalan pwedeng by revelation, hindi bigkas. No? Yung identification. Yung identification by revelation yan. Pero yung bigkas, supernatural power yan. Binibigay lang yan pag glorified body ka na. Pag di ka glorified body, masamang may kapangyarihan ka niyan. Aabusuin mo talaga yan. So, yung gumagamit niyan, yung mga sorcery, witchcraft. At nakorap na rin. Bukod sa lengwahe ng anghel, ng langit, kahit yung mga demonyo, nag-iba, pwede sila mag-iba na rin ng bigkas, iba na rin ng lengwahe, may power din. Okay? Kahit nga English language natin, may power, Tagalog may power. Okay? Pero, hindi tayo naghahabol ng ganyang earthly power. Hanggang ano lang tayo, sambit, no? O gusto mo, yung mas madinig ka, lumuhod ka pa. Hindi lang to banggit Lumuhod ka pa, mag-fasting ka pa. Umiyak ka pa. O yan, mga dagdag sa may pinipilit kang hingin sa Diyos. Sana kung whether tama o mali. Minsan mali ang hiningi mo Yan. Yan yung mga sakripisyo para matupad. Ngayon, kung lihis ang mo, wala kang pinag-iba sa witch. Alam na natin yung about sa Illuminati ng sanlibutan. In spiritual aspect, paano masasabi na naapektuhan, nahahawa, or nasasali na tayo mismo sa Illuminati? Okay, yung original ng tanong mo, nasagot ko na yan. Which is, apektado yung buong mundo kung mayroong secret agenda ang mga gobyerno. No? Kung tanungin ako, totoo bang may secret cabal ng mga secret leaders ng mundo na hindi elected to nakatago to sa mga tao? Posible yan, napakadaling posible yan kasi mayaman lang meron na may power na sila Iba pa yung kung may anointing sila ng demonyo, may Stargate na kaisa nila yung mga aliens, mga ganyan. O may iba dyan, devil worshippers na. Iba dyan, pag-ano na, no? CERN pala may nagsasamba sa Hindu goddess, no? Iba naman isasagot ko sa iyo. Maganda yung meaning ng salitang mason. Maganda rin ang meaning ng salitang Katoliko. Maganda rin ang meaning ng salitang Illuminati. Ano ibig sabihin ng Illuminati? Nagpapaliwanag ka, nililiwanag mo. Yung mga words na yan magaganda. Parang Jezebel. Alam niyo ba yung meaning ng Jezebel? Tunay na meaning niya, chaste. Pure. Virgin. Gulat kayo, no? Kasi naging connotation natin masama ang Jezebel kasi usurper. Pero yung original meaning ng salita, pure. Yung Katoliko naging masama na kasi na-identify sa Roman Catholic. Yung Illuminati naging masama na kasi parang fraternity yan ng mga shadow government ng deep state. Yan. Yung Masonry, merong sabi ni Pablo, I am the builder of God's the gospel of Christ, no? Technically, ang tunay na Kristiyano, yan ang biblical na mason o makadiyos na mason. Pero hindi na alam yung makadiyos o hindi. Ang alam nila makadiyos, yung maggawa ka lang ng kabutihan sa mundo. Ang daya dyan kasi hanggang doon ka lang 666. Tigil ka lang, hindi ka umabot sa number 7. 666 ka lang, hindi ka umabot sa 777. Sir Francis, So, may ritual na mason. yung nga, ang sabi ko, yung mga terminology, hindi masama. Kaso yung gumagamit ng terminology, kapos at nakakadaya.
So, Isip hindi ng na tayo tao. Illuminati, hindi lang tayo Mason, ha? So, yung gumamit ng term niya, siyempre, pwede natin gamitin yung term yan kasi it identifies the organization na. Ay, dadamay ko na rin ngayon. From Katoliko, punta tayo sa Protestante. Ang salitang Protestante, hindi masama kasi pro-testimony yan. Although naging reklamo ang ibig sabihin ng tao later. Pero ano man yan, reklamo mo sa maling aral, walang masama. Pero pag gumamit tayo ng term Protestante, ina-identify natin yung mga denomination ngayon na dynasty na nasarado. Nicolaita. Yung salitang Pentecostal, hindi masama yan. Pero merong grupo tinatawag na Pentecostal. So ginagamit din natin yung term na yan to identify the group. Yung end time, ganun din. Merong i-identify na group o yung kapos na aral, pero i-identify din yung tunay na mensahe. Okay? Siguro wala nang gumagamit ng term message of the hour or present truth na negative. Pero yung Berean, ginawa nilang negative. Brother Francis, yung Lucifer, Yung maganda Berean, din. tinawag nila na gumagawa ako ng denomination. Lucifer, di ba? Magandang meaning din yun. Tama. Salamat sa halimbawa mo. Yung pangalang Lucifer, technically, description din ni Jesus Christ yan, the bright and morning star. Description ng lahat ng mananagumpayan na Kristiyano. We shall give him the morning star. Sino yung bibigyan ng morning star? Status ng morning star? Yung mananagumpay, to him that overcometh. Interpretation ni Roldan is, demonyo yan, kaya ibibigay yun, so maapakan mo yung demonyo. Hindi, yung morning star, originally, hindi pa hulog si Lucifer. Description kay Kristo, description sa lahat ng anghel yan. Lahat ng anghel. Ngayon, pag narinig ng tao sa sanlibutan, salitang Lucifer, isip agad nila masama. Ganon din yung pangalang Judas. Okay? Naging connotation. Hawig na rin siguro yung Kristo ay Diyos. Parang pangalan yung salitang Kristo. Hindi alam title yan. Connotation ang tawag dyan. Balik tayo dito. So, yung Illuminati na tinatanong kanina ni Mima Yeye, yung unang original niyan tanong is paano tayo na-apekton? Sinagot ko na yan. Natatangay tayo pag hindi tayo nakafocus sa pagkaberean, sa ano. Kasi may pandaraya tong sanlibutan na to. Kailangan ma-identify natin sa pamilya natin, sa kapatiran natin. Pagkatapos ng kapatiran, mga ibang Kristiyano na. Hindi nga tayo nag-aalok ng seminar eh. Yung Christmas seminar, isa yan. Dapat, ang Hanukkah, pang gisingin natin yung tao, Hanukkah yan. Pag hindi sila nagising, hindi natin ginising. Hindi tayo nag-Hanukkah. Nag-Antiochus tayo. Antiochus Epiphanes tayo. Tayo yung anghel na nangharang kay Gabriel. So, kaisa natin yung deep state, shadow government. Pag siya shadow government, hindi mo yan nakikita. Parang black pope. Nakatago lang yan. So, sa Bible, meron ba yan? Meron. Kasi, ang deklarasyon ng Bible, hindi lang gobyerno yan, buong mundo, ay sila yung naghahari. Sila yung prince and power of the air. Yung mundong ito may pandaraya. Hindi natin napag-uusapan yan eh. Binigyan ko na kayo ng tanda. Paano namin malaman na nadaya kami o hindi? Kung ang priority ng buhay mo ay sharing na word of God at i-train ng anak mo maging Berean din, gising ka. Pero kung priority mo ay pagkain lang, pera lang, hanap buhay lang, aral lang, graduation picture lang, tignan mo, pinapakita naman, puro graduation picture lang. Wala man kayo inuutos, mag-share ka, mag-live ka. Papakita ko yung graduation picture mo, tuwang-tuwa ako dyan. Pero gusto ko mag-share ka rin. Balance nyo yung pag-post ninyo. Hindi puro ano lang. Natatangay kayo dyan. Okay? So, na-deep state nyo, na shadow, nagtagumpay. Kahit nga, tama yung doktrina nyo, pero hindi, wala kayong doktrina kasi hindi pa kayo matured Berean. Hindi nyo pa focus yan. Meron bang ganon? Siyempre, yung unang part, unang kalahati, yung nasa kaliwa ng outline, yan yung pananaw ng sanlibutan.
Pero dito tayo sa pananaw ng Diyos, yung Bible. Yung revelation na nakatago sa Bible. Yung spoken word revelation. Nadadaya tayo. Iba yung daya na sanlibutan. Iba pa yung daya sa loob ng church na Nicolaita. Yung paglilingkod namin, kailan hindi kami makinig sa iba. Parang habang buhay bansot. Another form yan. Pero iisang spirito na yan. Mula sa gobyerno, hanggang sa mga tao, sa ekonomiya, sa libangan, sa witchcraft, sa relihiyon, o kahit dito sa mensahe. Pag period mo lang, huwag ka na mag-abante. Yan, nagagamit ka na ng kaaway. Paano ka nag-period? Whether doktrina, Nicolaita, or lukewarm. Hindi mo planadong mag-period. Pero na-period ka. Yan ang lukewarm. Ang sabihin, hindi mo naman talaga doktrina mag-period. Pero nalibang ka, nalansi ka, na-busy ka. Kaya kailangan natin yung 6:30 magtanong. Kasi marami sa atin busy. Tignan mo yung mga maraming kapatiran dito, hindi nagtatanong. Maraming busy sa bahay yan, nagluluto or what. Kaya nyo ba mag-struggle na managumpay? Nakikipaglaban tayo sa laman natin. Nasa isang giyera tayo. Kung hindi natin na-realize, naaagaw ang puso natin. Dagdag benta, tinda, sige. Kahit hindi naman emergency, no? O magluto muna para matipid yung oras. Pero dapat nakalaon din, naka-arrange din. Gusto ko muna magbutingting ng ibang bagay. Total, hindi naman tinatanong, kaya lusot ako. Diba? Yung anak ko, hindi ko na bahala lang sila. Lahat yan. Kumikilos ang kaaway mandaraya. Yun din nandaraya sa buong mundo. Yun din nandaraya sa mga gobyerno. Pangmalakihan lang sila, no? Daya sa atin, pareho lang agenda natin sa kanila. Ang agenda nila, magkaroon ng mabuting kabuhayan ng mundo, peace. Magkaroon ng sariling peace and prosperity. When they shall say peace and prosperity. Better mangyayari yan itong millennial kingdom na to. At pagka naganap na yung millennial kingdom, ano kaya mangyayari sa panahon na yun? Sa level 3 at 4, level 3, millennium na ngayon eh. Hindi level 3, level 4 yun. 8 day nila sa level 4. Gumagamit din ng 8 day ang level 3. Pero hindi niya sasabing millennium na ngayon. Parang stepping stone na sila sa papunta sa 4. Ang mundong ito is parang puro peace na. Parang ganyan yung iniisip ng mga tao. Parang nasa millennial kingdom na tayo ng Katoliko, kahit nung level 4. Pag nalalansi tayo sa libangan ng mundong ito, kahit sa level 4, dahil ko nakikita, parang ang enjoyment na lang tong mundong ito. No? Yung iba, halos gano'n na rin eh. Paano darating yung millennium? Ito, darating mo na yung tribulation, tapos second coming of Christ, Armageddon, then millennium. Ngayon, kung atras ka pa, yan ang panahon na natin. Ngayon yan. At may rapture bago ang tribulation. Itong deep state, shadow government, pwede kayo manood ng mga alien conspiracies, reptilian conspiracies, Committee of 300. Yan ang mas magandang panoorin nyo kaysa yung mga telenovela eh. Marami pa yata sa atin na nalilibang sa mga ganun. Panglansi lang yun, pangubos ng oras. Ngayon, panoorin nyo naman yung mga Christian na latag. Then, tanong kayo dito, pakinggan nyo yung audio video ko, naka EA1 kayo at 2A na hindi wala pang kausap. So, yung panonood nyo lang ng video sa iba, at sa atin, EA1 na yan saka 2A. Sa mga may asawa na, okay lang sa inyo. Sa mga wala pa, urgent yan, maghanap kayo may matanungan. Kasi, yung mga wala pa, may panganib na may kumaibigan na serpente. Marami sa atin nakaibigan na serpente. Hindi lang nagsasalita, no? Mga anak tinutukoy ko, yung wala pa asawa. Yung iba na pangasawa na eh. So, kailangan humabol kayo na makinig kayo. Documentary mo na panoorin nyo. Wala mo. Saka na yung pelikula. Pag ako may binabanggit na pelikula, I presume dahil sa lukewarm siya, baka na nanood na sa inyo ng pelikula. Pag documentary, hindi yung, meron kasing
Maraming ginagawa na, may AI na ngayon. Marami nang pinapalabas na ganyan. Kahit nga sa games eh. Pero, pag documentary, nagkiklaim sila na totoo yan. So, yan, ma-appreciate nyo, ano ba yung nilagay ko rito sa outline? Pero may katotohanan ba yan? Magkukumpara kayo, magiging mapagsuri kayo. Kailangan maging matanong kayo. So, concern kayo, gusto nyo magising sa matrix. Alam nyo yung matrix, di ba? Ano yung gusto mong kainin? Blue pill o red pill? Gusto mo magising sa matrix o gusto mo magpabulag-bulag na lang? Yan. O ganun din sa atin ngayon. Gusto nyo ba magising? Gusto nyo ignore? Yung Montauk Project, yan ay Stargate, yan ay sa isip lang ng tao, pwede mo kontrolin ng tadhana eh. Pwede mo kontrolin ng another realm. Pwede ka pumasok sa ibang dimension. May technique. Yung Stargate Project, dyan nandun sa Montauk. Pero nilikas na nila yan kasi may nakakatakot nangyari. Mahabang paliwanagan yung tungkol sa aliens eh. Yung gobyerno at yung alien ay may pagtutulungan pero hindi alam ng tao. Yan. So, deep state din yan. So, maraming version ng deep state. Pakinggan nyo yan, pag-aralan nyo. Kumpara nyo yung sharing natin sa Bible. Meron man talagang demonyo na mukhang alien. Padaraya rin talaga yan mga alien. Kasi nakafocus na lang yung tao, parang hindi siya demonyo. Meron pa silang good alien saka bad alien, no? So, daya talaga. Matanong ako, Posibleng Brother may kausap Francis. talaga yung gobyerno natin, tapos akala nila, pero secretly hindi na nila naniniwala sa Bible na. Meron mga nagpapalabas sa YouTube ngayon, parang yung Bible sinungaling o iba yung akala natin kundi alien ang talaga yan. Rulers, Yung hindi rulers, nakikitang ruler, yung namumuno, kumukontrol. So ito ay spirit being ng individual na pumipigil. Yan din ba yung sinasabi ni Pablo na yung bagay na gusto kong gawin na mabuti hindi ko magawa? So nasa laman natin yun. Kasama yun. Hindi lang yung gobyerno. Yan, na-broadcast ko na earlier yan yung takbo ng sanlibutan. Nadadaya tayo. Minsan mali ang decision natin. May sarili tayong diskarte. Unseen ruler yun. At tingnan mo sa kapatiran, madalas yan ang nasusunod. Yung sariling diskarte. So, yung lumalaban sa atin? Tama. Lumalaban sa pinapagawa ng Diyos sa atin. So, kunwari, gusto mo ganapin, di ba? Marami kang mararamdaman na hadlang. Kunwari, may emergency, o kaya may kompromiso muna, may abala muna, tapos minsan may sama loob, may tampuhan, may nagawang kapalpakan yung iba. No? Lahat yan hadlang. Lahat yan tinatapon lang sa harapan mo, hindi mo napapansin. Isang conspiracy yan. Kung yung gobyerno may alien o may spiritong kumokontrol, sa atin parang ganyan din. Parang rin tayong maliit na gobyerno natin. Na tayo yung Diyos ng gobyerno natin. Na nagsasariling diskarte tayo. Siyempre yung gobyerno, paminsan-minsan may ginagawang tama, pero majority, pangkalahatan, sa kaaway yan. Nagagamit lang siya ng Diyos pansamantala. Pero pangkalahatan, minsan may konting Christian prinsipyo, konti lang. So dito sa atin, sa buhay natin, isang panawagan, isang revelation, isang movement dapat yan. Dapat na mabuksan tayo. Isang mahalagang bagay mabuksan tayo. Bukod sa gobyerno na pulisiya, tayo mismo apektado, tayo mismo natatangay. Kailangan mabuksan ang mata natin. Kasi kung yung umaalihan sa atin, ganun din yung umaalihan sa iba. Kahit sa panggobyernong level. So yung sa atin, kailangan lumaban tayo. He that overcomes. Kailangan mag-overcome. Kasi ang matindi ito pagkabulag eh. Kunwari, yung iba overcome na kahirapan, di ba? Ngayon ang overcome natin, hindi kahirapan eh. Relaxation ang natin. Yung Nico Luke. Syempre, Nico, yan yung
Doctrinal. Yung Luke, yan yung relax. Yan yung, huwag mo na muna alalahanin yan. Saka na yan. Hindi ka naman involved dyan eh. Huwag mo na problema yan. Saka na yan. O yan. Yan yung sinasabi ni Pablo. Yung dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. May pumipigil. Pabasa, may pumipigil. Natutukso tayo. Yung iba mahina, yung iba malakas konti. Pero napipigilan pa rin. Yung iba dahilan school, yung iba dahilan trabaho. Yung iba hindi pa nila abot. Wala pa nagpaliwanag. Nadaya talaga. Yung hindi pa daya, matindi ang labanan. Pag hindi kayo sobrang nadaya, may maramdaman kayo labanan sa laman nyo. Pag kayo lumalapit sa katotohanan, may maramdaman kayong hirap sa laman. Kailan yung sagasaan yan? Yan yung mabangong samyo sa Diyos. Yung parang kinakatay mo sa sarili mo laman. Parang pinapatay. I mortify myself. No? Mortify therefore the deeds. No? Sabihin, patayin. I die daily. Yan tinutukoy ni Pablo. So, mamatay ka sa sarili mo. Sarili mong diskarte. Sa sarili mong kalooban. Sabi ni Kristo, not my will be done, but your will. O, yan ang araw-araw natin labanan. Ngayon, binubulag tayo dahil hindi natin alam ano yung prioritize natin. Hindi din tayo nagpapapayo. Medyo nahiya pa tayo. Dalawa, hindi na nagmamatigas ang puso natin. O, sinusunod pa natin laman natin. Mahiya ka muna. Nakakahiya mo na, wag mo na. Habang bawat delay mo, may napapahamak. May mga kapatiran na hindi mo na masharean. May anak na unti-unti na tumitigas ang puso. Whether anak ng iba o anak mo. Yan. So, dapat tuloy-tuloy ang record. Totoo yan, Brother Francis, kasi ako, nagtatalo sa isip ko, tutuloy ko pa ba o hindi. Pero siyempre, naglalaban pa tayo, no? Katulad Kailan kanina, bukas ang mata nyo sa labanan? Tanggapin nyo yung hirap, tiis. Ang hirap dito kasi parang tinatamad ang laman nyo. Di ba? Parang hindi importante yan. Sa huli na yung pagsisisi ko. Huli na. Sinigil ko kung nagawa, hindi raw. So, automatic, sabi ko kunin yung booklet pagbasa ka sa harap ko. Oo. So, sana kailangan may karekon ka, Bar Dennis, para hindi ka maputol. No? Bar Nico, ganun nga rin. Kung hindi ka na tumatawag, para dun sa bulong repeat basa mo sa bata, hindi lang maliit na anak eh. May malalaki kang anak, dapat na babad na sila eh. Okay? May asawa ka pa, na kailangan din yan. Dote. Yung pagkasulat pa sa Bible ay may halong Hebreo. At ano ang original na Aramaic ba? At example, kasi nung si Kristo ay bago mamatay, di ba sabi niya, ili, tama sa Baktani. Yung bang binanggit niya, salang ba ang nakakaunawa noon o yung mga nakarinig na intindihan? Ganito yun. Ang lingway nila nun Aramaic. Pero yung sumulat ng Bible ay Greek. So, transliterate nung writer yung bigkas sa Aramaic. Pero binigay rin niya yung meaning. O, yan ang ebidensya natin sa mga banal bigkas, no? Ang Bible, yung tinatawag nilang demonyo daw ang Greek. Sinulat sa Greek, hindi tinuturing na demonyo ng mga apostoles yan. O kahit ng Diyos yan. Diyos ang may akda ng lengwahe. So kaya merong transliteration at interpretation. Yung dalawang klaseng translation. By transliteration, which is yung word for word, bigkas, at yung interpretation, yung meaning. So sinulat ni Lucas, o sino man yan, si Mateo, si ano dyan, lahat naman sila gumagawa ng ganyan. Yung Aramaic, at sinulat din niya yung Greek. Yung Peter, Petros, yan ay Greek. Yung Cephas, yan ang Aramaic. Kapas. Yung Eloi Lama sa Baktani, Aramaic. Yung Lord, why hast thou forsaken me? My God, why hast thou forsaken me? Yan ay Greek. So pag translate sa English, in English lang yan Greek. My God, why? Pero may Greek wording yan. Theos, yan. Pero doon sa
transliteration, andun pa rin yung Eloi Eloi. Ginamit yung Greek alphabet para mag-transliterate ng Eloi Eloi Lama Sabachthani. So yan yung nasulat ngayon sa atin sa English o sa Tagalog. Brother Nico, paki-pray ang workshop. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na natapos ang gawain, Panginoon. Sabado Tanungan, Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabay at kilos ninyo sa amin, sa bawat kapatiran na nandito sa room, Panginoon. Thank you po sa mga kaalaman at sa mga tanong ng mga kapatid at nagbibigay sa amin ito ng kalakasan, Panginoon, at sa buhay ni Brother Francis, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa amin at sa gagawing workshop, kayo po ang magpaalala sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen.